Kaugnay nito, yung pagsasabi sa empleyado na awol, hindi ito equivalent sa termination. So, ibig sabihin, kapag sinabihan kang, awol ka na, hindi ibig sabihin ay tanggal ka na. Ang ibig sabihin ng awol, nakagawa ka ng violation, nakagawa ka ng pagliban sa trabaho, absence, na hindi ka nakapag-file ng proper leave application form. Okay? Kasi ang ibig sabihin ng awol ay absence without official leave. So, lumiban ka sa trabaho nang walang naaprobahang leave application form mula kay company o mula sa management. So, yun lang po. Yung awol is a violation. Pero hindi po ito equivalent sa termination. Okay? So, ilang araw ba na dapat awol ang isang empleyado bago siya pwedeng tanggalin na sa trabaho? Alam nyo po, even 1 day of absence na walang official leave na naka-file sa management ay considered awol. Pero violation lang ito. Hindi po pwedeng tanggalin ang empleyado base sa 1 day leave of absence. Bakit? Kasi po pwedeng yung isang araw na pagliban niya sa trabaho ay may valid reason. Okay? Kaya nga kapag nag-expire na yung kanyang leave application or leave of absence, sasendan siya ng notice to report to work. Pagbalik niya, dahil nag-extend siya ng kanyang leave na hindi na naaprobado ng management or beyond the approved leave, pwede na siyang bigyan ng disciplinary sanction. Okay? Like, sasendan mo siya bibigyan mo siya or i-issuean mo siya ng notice to explain. Magpapaliwanag siya o bakit ba siya umabsent kahit na lumampas na yung leave of absence niya na inalaw ng management. So, magbibigay siya ng kanyang explanation. Okay? And then after that, kapag na-evaluate na ng HR o ng employee relations yung kanyang sagot, doon pa lang magbababa ng sanction or penalty si HR. Okay? So, hindi po ibig sabihin na tanggal ka na sa trabaho kapag sinabihan kang awol. No. Nakakumit ka lang ng violation pero dapat bigyan ka ng proseso ng inyong kumpanya or disciplinary proceeding ang tawag. Okay?